Hi guys! So, ayan, mag-ready na ako dahil ito ang daily life namin tuwing weekends, mag-grocery para makita nyo kung magkano ang gastos namin dito weekly guys sa amin ang budget grocery. So, ito yung panahon kayo, medyo okay na rin yung weather, ika nga Cebu. So, intro muna tayo bago tayo mag-vlog. Let's go. Salut. Matabalibu. This one for the card. Yeah, thank you. Merci. Thank you. Ayan. So, buti na lang marunong siyang mag-English. Akala ko mahihirapan na naman ako magsalita. Pero that's life. Mas maganda nga yun eh. Matututo tayo. Mas gusto kong mag-response ng French kaysa English sana. So ayun. Kung napanood nyo yung previous video ko regarding sa French, no? So ito, guys, lakad tayo. Parang sarap mag-bike, no? Ayun, may nagba-bike. Wow, parang sarap mag-bike. Mahal kasi. So nag-replay sila. Pero hindi pa naman summer. So, ayan. Galing. So, let's go. So, maglalakad muna ako. Pupuntang grocery, guys. Dahil, ito ang life namin dito. Ayun. Ano sa'yo? Ano sa'yo? Parang gusto kong try yun. Yung number 1. Yung number 1. Yung $7. Yung yun sa Subway. Yung number 1. Club. Oo. The pay. Oo. Ano lang, no? Para may iba naman. Try nga natin yun. Kakapi ka? Hindi na. Kakapi ka? Hindi na. Wala. Bakit may tubig naman dun? Walimutan ko yung tubig kasi. Hi guys, so katatapos lang namin kumain. Breakfast. Well, ayun, sira na yung diet natin pero okay lang. Bawi tayo. Susunod pagka summer. So may papakita pala ako sa inyo guys. Mga pwedeng bilhin dito sa Quebec. Napakadaming ganito kung nakikita. Ito yung pwede mong hanang ipapackage kaso nakakapag-alala kasi baka mag-melt. Ang init pa naman sa atin na yun. See? Ang dami oh. Ang cute. Binablog ko tong mga chocolate eh. Ang ganda. Sarap. Ayan guys oh. Diba? Ang dami. Oo, kaso magme-melt kaya to, no? Magme-melt to, no? Matutunaw to, no? Pagka pinapackage mo, no? Baka kasi dito eh. Baka pwedeng ano, padala ng freezer with ito. So, ayan. Nandito kami sa pharmacy. So, mamaya pa kayo ng grocery. Doon sa kabila yun. So, ganun dito. Separate lahat ng mga bilihin. So, ganito, mag-grocery dito sa Quebec. Check natin. So, pwede, ano bang kailangan natin? Kumain ka na, pre? Kumain na kami. Nag-subway kami. Laki nung binili namin ni Jason, yung tinapay na mahaba, nagati kami. Mas mura. Meron pa ako. Hindi ko pa naubos yung sa akin. Nakakabili ko lang. Ganito yung binibili ko. Sa mukha, oo. Yung yung sensitive skin ang piliin mo. Alam ko ito ang sensitive eh. Ito, sensitive oh. Para hindi ka maano. O kaya kung gusto mo yung magaganda, ito mga Cetaphil kaso napakamahal. Pero ganda, effective yan.
Tignan mo yung mukha ko. Maraming tigyawat. Hindi agad ako, no? Ang una kong pinuntahan agad is yung chicken. Ayan. Kasi mabilis maubos to. Wala yung fillet. Kaya ang binili ko yung may buto. Pero okay lang yan. $16. So, ayan. Ito kasi hindi ko nagustuhan yung lasa nito. Tsaka ito. Ang masarap talaga guys yung fillet. Ayan. Nag-uunahan kami. Siguro kung kanina. Pero mamaya balikan ko ulit. Baka maglabas sila. So, ayan guys. Nakakuha na tayo. So yun ang ano namin, lagi naming pinupuntahan agad. Tapos kasi yan ang baon namin, pagkain for 2 days or 3 days, ganyan. Para at least mas makatipid. Mura kasi guys. So, kung sasahod dito ha, mura. Kaya okay ako na okay, sulit. Ayan. Ah, may chicken pa dun. May chicken pa. Uy, isa na lang. Laglag yung broccoli. So, ayan. Bili tayo ng favorite na cucumber. So, ito, my favorite all time. Saglit lang sa akin to eh. Masarap siguro kung dalawa. So, ito, dalawa. So, cucumber. Ito, favorites. My favorites. So, ayan guys. Favorite natin yan, yung cucumber na yan. Tapos chicken. Yan ang ginagawa kong rice. So, ayun. Check natin. Banana. Yes, kuha tayo. Potassium. Kailangan natin yan. Ito. Hindi ko nadala yung listahan ko. Nakapaglista na ako. Pero mag-add na lang siguro tayo. Ayan. So, ito yung mga binibili ko. Ito. Bananas. Yan. Tapos, bili naman tayo ng fruit juice. Mga fruit juices. So, orange, mango, apple, or mix. Yan. Tignan natin kung ano yung pwede natin bilhin. So, oops, mabigat yung bag ko guys. Kailangan ko muna ilagay sa likuran. Yan. Oo, ito. Pag muna natin dito. Dahil dala akong laging bag kasi, ay, shit, sabi ko na nga ba, nakalimutan ako yung yung eco bag ko. Ayoko nang bumili ng eco bag. Kalimutan natin. Ano ba yan, pati listahan. Nakakainis. Yan talaga pag tumatanda. So, ito. Lagi natin kinakain. Spam. Hindi tayo ng healthy spam. Yung unsalted sana. Kasi masyado maalat yung nabibili ko lagi. So, how much na to guys? So, I think ito 16. Ito 8. Ito 8 or 5 maybe. So, mga nasa ano na to. Nasa $30 na to. So, mag-add pa tayo. Dahil budget natin is $60 to $70. Yan. Then, ito. Bili kaya ulit tayo na ito. Manghang ba yan? Yung ano manghang? Manghang. Hindi makain eh. Nauubos na yung... Ay, ito pala. Ito. Ay, ito. Masarap to. Yun. Noodles. Ay, sorry. Ano naman to guys. Hindi naman lagi kumakain ng noodles. Sobrang lamig dito. Pero hindi naman namin lagi kinakain yung mga ganyan. May time lang talaga na nagki-crave. Hindi maiwasan. So, kaya nabibili kami. Mura lang to guys. Ayan yung price nyo. $1.
So ito $1 din. So yan. Pag may sale, mas maganda. Tapos ito, uy, sale pala sila. Guys, ito, tikman nyo to pag pumunta kayo dito sa Canada or Quebec. $2 ngayon. Mura. Masarap to guys, sobra. Kung sa atin, is mga mechado, tawag nila, or apritada, dito meron din sila. Ito ang sarap guys, $2. Sobra. Sulit na sulit guys. $2. Okay na to. Convert nyo na lang dyan sa Pinas. Sulit na sulit. So, ayan. Binibili ko pa lang pero naglalaway na ako, diba? Yan yung mga masarap na ano dito, na canned foods. Ano pa ba? Kasi binibiling ko yung good for 5 days. Kasi tuwing Saturday or Friday is grocery namin. Kaya yung grocery ko is until Friday. Then kasama na yung baon ko sa office. Para at least, diba, pagkasahod, diretso ulit kami dito. Well, siguro sa iba, good for 1 month na. Sa amin kasi weekly. Kasi mostly kasi yung mga binibili namin madaling masira. Pero kung yung mga katulad yan, canned food, pwede mong i-stock yan. Meron pa ako sa bahay. Pero mas gusto kasi weekly kasi nababudget ko eh. Mas na-trace ko yung mga nagagastos ko weekly. Kasi pagka monthly, siguro ang disadvantage nun is mapapabili ka na naman pagka mapadaan ka. So, ito, yung spam. Kaso, ayoko na siya kasi salted siya eh. Kaya pala sabi ko batang alat. Try ko muna hanapin guys yung unsalted ha. Wait lang. Ayan guys, pakita ko sa inyo. I think meron pa akong kailangan i-add yung egg. Importante yan kasi protein and good fat. So, eto na yung natin. So, huwag nyo na lang i-judge yung mga grocery ko. Nasa inyo na yan. Basta ako, happy ako yung sa kinakain ko. Kahit sabihin yung puro dilata. Kasi hindi pa kami pwede magluto nga. Kasi dahil nasa hotel kami. So, once na nakalipat na kami dun sa pinapagawang apartment ng amo namin, ayun, pwede na kami magluto. Kaya kung napapansin nyo, ayan, zero syukre. So, yan. Kung napapansin nyo, mga unhealthy, sabihin nyo siguro, well, okay lang. Kasi di pa, nasa hotel nga kami. Kung napapanood nyo yung previous video ko, bawal na bawal kami magluto. Pwede lang kami mag-microwave and then magluto sa rice cooker ng kanin. So, yung mga maamoy, so not allowed. Lalo sa pagluluto, no? And yung siyempre maraming fire alarm system kaya may chance na na mag-alarm. So maybe next time guys, paglipat namin sa apartment, yun, pwede ko na mapakita sa inyo yung mga lulutuin namin. So ayun guys, pakita ko sa inyo guys yung mga mina-microwave dito ah. So hindi ko siya nasarapan. Eto, mura is $150. Kaso hindi ko alam ba't ganun. Hindi ko nasarapan talaga. Siguro ang tagal ko siyang niluto, almost 6 minutes. Tapos, ayun, saktong lang, hot. Para at least hindi Pero kumbaga pahinto-hinto yung luto ko. Hanggang sa makuha ko yung taste ng gusto ko. Kaso yung kanin niya, parang malata. Parang kulang sa hugas. Siguro grain rice or siya. Tawag ba dito? Brown rice, tapos kasi hindi siya napansin siguro. Pero siguro ayoko, hindi ko na siya kakainin. Instead na gutom ako nun, hindi ko alam kahit gutom ka parang mapapaayaw ka eh. Well, sa akin siguro may mali lang ako, pero sa iba siguro okay. Well, comment nyo na lang guys yung mga nandito, kung ano yung mga advisable nyo na pagkain, yung sa mga pwedeng i-microwave na masarap. So nangangapa pa ako, kumbaga try and error ako kung anong masarap kainin. And budget muna tayo. Maybe next time na tayo gagas ng medyo malaki kasi may mga pinapadala pa tayo. No? So, ayun. Kaya, talaga, budget wise muna ako dun sa mga price range na kaya ko lang. Katulad nito, I think $5. Medyo wala na sa range niyan eh. Pero susunod siguro guys, pwede. Siguro mas masarap siguro ito. Vlog na. Oh, pagkain naman eh. Okay lang yan. Hi guys. Mamaya ako na ipapakita yung total ng grocery ko pag-uwi.
Ay, oo. Importante, pagkain naman natin to. Saka, dito nawawala yung stress. Kaya nga eh. Pakita ko sa inyo ang pag-uwi. Magkano lahat. Hi guys, so we are back. Okay, so nandito na tayo ngayon sa hotel guys. Nakakain na tayo, nakapaglaban na tayo. And nakagawa na tayo ng mga salad natin, nakapagpahinga na rin. So bago ko i-continue to, at least meron tayong pinagkukuhanan ng charge, di ba? So, well, ang discussion nga natin is regarding dito sa calculation ng tax dito sa Canada, Quebec, no? So, etong video na ito guys, ulitin ko ha, not to brag but to inspire. Para po sa mga papunta pa lang dito sa Canada is meron kang idea kung magkano ang ginagastos nyo at may budget na maigi yung mga pera nyo katulad namin. For example guys, yung na-experience namin nung bagong dating kami dito. So, wala kaming kaalam-alam sa ganito, no? And yun ang mahirap guys. Yun yung sinasabi ko sa inyo na ma-experience yung pagdating nyo dito. At least, kung napapanood mo to at kung nanonood ka man at hindi mo in-skip yung video na ito, well, maraming salamat. And pa-like and subscribe and comment ka na lang din kung natulungan kita. So, eto guys, experience namin. Nung bagong dating namin dito, syempre, kukuha kami ng SIM card, ATM, credit. So, nilalakad yan guys ng agency dito sa Quebec. Okay. Then, syempre, mayroon nag-asikaso sa amin na eto, kapwa nating kababayan, which is sila yung nag-a-assist para sa SIM card and plan. Okay. So, which is good sila guys. Hindi sila masama, no? Which is yung ganun lang talaga yung payment regarding dito sa Quebec, no? Which is nabigla rin kami ng bayaran. Ito yon. So, inofferan kami ng SIM card, okay, which is Telus, yung SIM namin dito. And then, for activation, guys, mag-pay kami ng $70. Okay, 70. And then, for monthly payment ng plan namin, internet, which is wala pang 1 gig na speed, pwede mong i-upgrade na sa'yo yan. Mag-a-add ka na lang. It's either 65, 70, 75. Well, yung pinakamura mo na kinuha namin. Sa ngayon, guys, kasi totally bago pa nga, diba? So, kailangan mo natin magtipid. So, let's say 45 plus 70 is 115. So, dapat $50 yun, guys. Kaso, merong promo sila at may discount na $5. So, 45 na lang monthly. Okay, nung una kasi, ang alam namin, 45 lang babayaran. Tapos, may 70 pala. So, nagulat na kami doon, ha? Pero, sige, okay lang. It's okay. Budget na yan. Okay. Ganito, nung after nung bayaran, okay, walaan nyo kung magkano binayaran namin. Hindi guys, hindi po 115. Kahit man may tax yun, walang problema po sana. Ang kaso, ang binayaran namin, alam nyo magkano? 145 I think. Kalimutan ko i-check sa cellphone ko pero nandyan, $145. Ipopost ko na lang dito guys pagka makita ko mamaya yung ano. Okay, binayaran namin. Nagulat kami, bakit tumaas ng 145? Kasi ang alam na 115, nung una nga 45 lang, basta 70. Nagulat nga, may 70 charge pala. So, okay, sige. Nandyan na eh. Tapos nung pagdating na, wow! Naging 145. So, di ba, yung ganun pa lang guys na eksena is malaking ano na sa atin, no? Experience na yung maka-encounter tayo ng ganun. So, sa mga baguhan pa lang po na papunta dito, ganun din po mangyayari sa inyo pag hindi nyo napanood itong video na to. So, ngayon naman, sasample natin itong grocery ko. Okay, meron akong marami akong rito. Resibo nang sa ganun is mapag-aralan natin. Okay? So, eto, i-reveal natin kung magkano yung nagastos ko dito sa grocery ko by weekly. Sabi ko nga sa video kanina, ang budget ko lang is $70. Okay? Pero sumobra, which is sumobra ng, ito, pakita ko sa screen, yung receipt. Okay? So, 70, sana yung budget ko, naging 77, pero okay lang kasi pangkain naman natin, walang problema yun. So, ang binayaran natin is 81.46 kasama ang tax. Kasi dito sa Quebec, guys, meron po kaming dalawang tax na binabayaran. Ang most common consumption taxes Quebec residents are yung Good and Service Tax or GST, which is calculated at rate of 5% of the selling price. And the Quebec sales tax naman, yung dito nakalagay yung TVQ, is meron siyang 9.97% of selling price. So, yun po guys yung binabayaran namin tax dito. Kung nakita nyo dito guys, meron pong add na 1.48 and 2.95.
Okay? Kaya naging 81.46. Well, medyo hindi naman masakit, di ba? Well, siguro sa una, sa una, masakit talaga guys kasi bago pa nga lang, maintindihan ko yun. Tapos pag tumagal ka naman, is kakayanin mo na yan guys. Unti-unti lang. Budget-wise lang tayo, okay? Alam naman natin marami tayong pinapadalan sa Pilipinas. Well, hindi natin maiwasan guys. Temporary lang tayo dito sa Quebec o Canada, no? Tayo ay tatrabaho dito. Kailangan natin sumunod sa kanilang batas, no? And then, ang mas masakit yan guys, no? Kung yun guys, medyo nabigatan na kayo. Dito sa ipapakita ko mas mabigat. Okay? Kasi nga guys, pag yung grocery nyo is tumaas ng tumaas yan, okay? Siyempre, imumultiply nyo yan sa 5% at 9.975%. So, mas masakit yun. For example na lang nito. Okay? Itong binili ko sa gadget store. Papakita ko dito sa screen. Okay? Bumili ako ng $229.99. Okay? Actually, ito guys is ni-refund ko siya. Kaya meron siyang minus. Okay? Kasi ang kagandahan dito guys, pwede lang isoli yung pera mo. Pwede mo i-refund kung di mo nagustuhan yung item. Basta may reasonable ka. Okay? So, pero binili ko na rin siya nung binigyan nila ako ng discount. Kasi sabi ko, parang hindi worth it kasi may nakita ko mas mura. Sabi ko, which is binalik naman. No? Ang galing, di ba? Naging honest lang din ako. So, ang galing. Ang bait nila. Sobra. So, pakita ko sa inyo guys. $299.99. Okay, ang binayaran ko. Then, meron tax na 11.50 plus 22.94. 11.50 kasi nga guys, times 5% mo yung 229. Okay? So, 11.50 then 9.975 magiging 22.94. Ang kakalabasan is 264.43. So, kayo na lang po mag-calculate ng magkano sa dollars yung tax, no? So, sabi nga nila dito, di ba, lahat naman tayo ng OFW, wag kang compute ng compute. Well, hindi natin may iwasan guys eh. So, yun talaga yung nakasanayan eh, which is okay. Para sa akin, wala namang problema dun eh. Buhay yan eh, kanya-kanyang buhay yan. May decision yung tao, may decision ka. So, mas maganda siguro is respect your other opinion na lang, no? Kaysa naman yung makipagdebatehan ka pa, di ba? Which is, buhay. Okay, sa'yo yung buhay mo yan. Walang problema dyan, guys. So, tahimik ka na lang siguro, which is pag may naririnig ka nagde-debate, or lumayo ka na lang, naiintindihan mo naman. Pero, yun lang guys, para sa side ko, no? Walang problema po dyan sa calculation or anything. Kung ayaw nyo dyan, sige, okay lang din. Walang problema. So, basta po guys, at least may idea tayo para hindi po tayo pagdating natin dito is bayadan tayo ng bayad. Okay? So, yan po guys yung mga gastusin namin dito sa Canada kapag bumibili ka. So, may mga resibo na ako. Karamihan guys, grocery. Itong sa gadgets ko, minsan lang to kasi importante. Kailangan ko to lalo pag tumatawag ako sa pamilya. Kaya ako nabili to. So, which is, ipon ko yan sa OT. And then, yung iba naman kinuha ko sa allowance. So, which is hindi naman nagagalawin sa pero which is may papadala pa rin ako. So, yan po ang kagandahan dito guys sa Canada, Quebec. Kaya po dun sa mga nangarap, wag po kayo mawalan ng pag-asa guys. Sabi nila, oo, mahal dito ang bilihin. Tama guys, mahal naman ang bilihin guys. Pero, kakayanin natin yan. Pilipino tayo eh. Kaya natin yan kahit anong pagsubok yan. No? Kaya tiwala lang kay Lord. So, ayun lamang po sa video nito. At kung nagustuhan mo yung ganitong klase video, please don't forget to like and subscribe para update pa kita sa mga susunod ko pang videos at meron ka pang matutunan. So guys, maraming salamat po. See you on the next one. 아침을 깨우는 네 목소리 머리를 빗는 네 빗소리 밖에 비가 오나 봐 들리는